araw mga ka-stroke. Ayan. So for today's video ay papakita ko po sa inyo ang exercise para sa kamay. Ayan, para manatili siyang nakatuwid at hindi siya lumiit. So today ay narito tayo ngayon sa lumang bahay ng aking lolo. Ayan. At sumukal na po ang kanyang palikuran. Tinubuan na ng mga damo. Ayan o. Tapos yan po kanyang bahay. Yan. Yan po ay 3 palapag. So mamaya papakita ko po sa inyo ang mga exercise. At kung bago ka pa lang po sa aking channel, ay please subscribe at huwag niyo kalimutan ring i-like at pindutin ang notification bell para updated tayo sa mga video na lumalaban sa stroke. Alright, so let's go! Titigas! So, umpisahan na po natin. Ito po ay para mapanatili natin na nakadiretso po ang ating kamay. Ayan, at hindi po siya nasasanay lagi nakaganyan. Ayan, lagi nakababa. At para maiwasan din ang pagliit. Pero iba po ang exercise noon. Kasi kadalasan sa ating mga na-stroke, ang ating kamay at saka ang paa ay lumiliit kapag hindi siya nagagalaw. So, umpisahan natin. Ganito po muna. Maganda rin po ang may mahawakan na ganito. So, ganito po. Ayan. 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 Mas maganda kung nag-grip nyo na inyong kamay. So, pwede po natin siyang gawin na 10 repetition. Pero example ko muna yung 5. Ayan. Gagawin po natin yan ng 3 sets. Ayan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganun po. Ayan. Nakadiretso po ang kamay. Ayan. Tapos sunod po ay papasok dito sa loob. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Madali lang siyang gawin. Ayan. Para lagi siya nakadiretso. Tapos sunod, gawin natin ang circle. Yan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos clockwise. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yung pang exercise dyan para siya ay laging nakadiretso. Pero mas maganda kung gagawin natin ang 10 repetition, yung mas matagal. Basta para lagi siya nakadiretso, ganyan. Para pag naglalakad, ganyan. Hindi siya nakaganyan. Yan. Kasi pag umakamit siya na, ganyan. Kusa siyang naliko. Pero pag ginawa natin ang mga ganitong exercise, ayan, ay siya ay mananatili siyang diretso. Magagawa niyo na siya lagi nakadiretso. Yan. Yan. Tapos sunod po, ganito. Tsaka, importante rin po, meron tayong dumbbell. Kung mahina pa, kagaya nito, 2 lbs lang ito. Ayan. Pero kung malakas na, pwede kayo magdagdag ng weights. Yan. So, ganito po, sunod. Sa balikat naman po. Ayan. Pero diretso pa rin po kamay. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, dito pa sa balikat. Pero nakadiretso pa rin po ang kamay. Ayan. So, maganda po kasi lagi siya mayroong pabigat. Ayan. Para siya lagi nakadiretso. So, mga ka-stroke, kadalasan
napapansin nyo, ang ating mga affected body na kagaya ng kamay at saka ng paa, ay kapag siya malao ng matagal na siyang hindi na igalaw na exercise, ay siya po ay lumiliit. Napapansin nyo, lumiliit siya, pumapayat. Ayan. So para maiwasan po ang pagpayat, ay ganito po pala ang exercise noon sa dumbbell din. Ayan. Ayan, ganito. Ito po ang dumbbell. Ayan, ganito po. Ayan. Pwede po natin gawin ng 10 repetition din. Ayan, pero kung nahihirapan pa, edi 5. Ayan, for example po, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, ganyan po. At makikita nyo po, yung meron siyang reaction po dito. Ayan. Para po maiwasan ng pagpayat. Kasi po talagang lumiliit ang tinamaan sa atin ng stroke. Lalo na pagka hindi siya nagagalaw, lagi siya naka-stack. Lumiliit na siya, tapos nakabengkong pa. Pero maiwasan nga yung pagbengkong na ganito, lagi siya nakadiretso na ganyan. Ito po ang sagot yung kanina pinakita ko na exercise. Ayun po ay magandang exercise po para lagi siya nakadiretso. Ayan. Tapos yung pong ganito, para hindi siya pumayat, ayun yung ginaganyan siya. Tapos hawakan nyo po dito. Ayan. Pwede yung gawin ng mas maraming repetition. Ayan. Pero mas maganda 10. Tapos 10 or 12. Tapos 3 sets. Ayan. Pagkaka 10, pahinga. Tapos ulit-ulit. 10 ulit. Ayan. Lagi siyang 10. At yun po ay magandang dito para pumubuhay din yung kanyang ugat. Para makapag-circulate siya, yung ugat niya, yung dugo natin dito sa affected arm. So, ayan ang misis ko. Nakapitas pa siya ng kalamansi. Halos isang plastic. Yung maliit. Iinumin ni Castro. Yung maliit na nakuha na yon, yung kalamansi, puno ng kalamansi. Ayun ayun siya. Ayun na nakuha niyang bunga. Ayan ganyan karami. Maganda po ito sa kalusugan, lalo kayo na stroke. Ititimpla nyo lang po ito sa tubig, pure kalamansi. Inumin, magandang sa kanyang katawan, sa inyong katawan. Ayan, so yung po mga binagi kong exercise ay talagang makakatulong po yan para mapanatili natin na nakadiretso ang ating kamay kapag especially pagka naglalakad. Ayan, para nakadiretso siya, nakakakuha rin siya ng buwelo, nakakaganyan siya. Hindi yung siya lagi nakaganyan. Ayan. At saka yung kamay ay mababawasan ang pagliit. Ayan, sa pamamagitan ng dumbbell. Ayan po mga pinakita kong exercise. Sana po ay makatulong sa inyo na atin nyo pong gawin at talaga ng mga yan po yung may dudulot na maganda. At saka talagang dire-diretso lamang lagi ang exercise at paggalaw at talaga ng mga yan ay merong may dudulot na maganda. Ayan, ang ating exercise ay may tutulong po sa ating pag-recover. Ayan, yan po lagi ko sinasabi. Basta laban lang ng laban. Ayan. So, sa bagay, naintindihan ko rin naman kayo. Alam ko rin makasayangan yung mga pinagdadaanan. Alam kong inyong nararamdaman. Minsan kasi, sa buhay natin, ipararana sa atin ng buhay yung isang hamon. Ayan. Pero hindi naman ibig sabihin noon, yung malupit na hamon. Pero hindi ibig sabihin noon, yung mapapagod ka, sa halip ay tinuturuan tayo na bumangon. Yun. At saka yung pagsubok na minsan makakaranas tayo ng isang pagsubok nga na talagang napakabigat, na talagang halos parang napakahirap lampasan. Tsaka talagang iniisip natin na talagang parang hindi na natin
lalampasan ang pagsubok na yon. Pero at saka yung ang panahon ay umaayon ba yung nangyayari, ang mga nangyayari ay siyang mga ayaw mo. Tapos yung mga hindi nangyayari ay yung mga gusto mo. Yung kasama yun sa pagsubok natin eh. Kaya kung minsan nandyan yung dumarating na yung parang sumusuko ka, parang nawawalan ka ng pag-asa, pakiramdam mo napapagod ka, ganon. Pero hindi lahat, pero kaya naman tayo binigyan ng hamon na ganyan. Hindi naman kasi tayo bibigyan ng hamon na ganyan na pagsubok kung alam natin hindi natin kaya. Ayan. So minsan nararamdaman natin yon na parang nawawalan tayo ng pag-asa, ganon. Pero sa mga paghamon na yon, ng mga pagkakamali natin, ay dyan naman tayo natututo at nagiging matalino. At yun, kapag nangyayari yon, ay ibig sabihin nun ay lumalaban ka na sa isang hamon na pagsubok na yon. At doon mo rin unting mararamdaman na unti-unti kang bumabangon sa iyong pagkakadapat. Ayan. At saka doon mo rin masasabi na kaya ko pala. Ayan. So kaya wag tayong susuko. Laban lang tayo, laban, may pag-asa pa. Kasi ngay kimboy pa. Yun nga, di ba? Habang may buhay, may pag-asa. Talaga. Totoo yun. Oo, kaya lumaban tayo sa ikot ng mundo. Nangyari sa atin to. Hindi, isipin lang natin isang pagsubok lang to. Ayan. Hindi naman tayo bibigyan nga ng pagsubok na hindi natin kakayanin. So binigay sa iyo para matuto tayo. Ayan. So yun po ang aking masasabi for today's video. Maraming salamat po sa panonood. At kami po ay nandito ngayon sa likod bahay. Ayan. Nakapag-harvest pa kami ng kalamansi. Ayan. Ayan. Wala na kasi nakatira dito. Ayan. Ganito yung bahay. Pag wala nakatira, tumutubo yung mga damo kahit sa bato eh. Tinutubuan na siya ng mga puno. Ayan, kagaya niya, no? Sa bato yan sa semento. Wala nakatira, napabaya na. Ayan. So, hindi naman namin malinis. Ayan, kasi busy rin kami. So, yun po ang aking for today's video. At sana po makatulong yung aking isinyer sa inyo na exercise para sa kamay. So, disclaimer po lamang po ulit. Ako po ay hindi po ako isang doktor o isang professional physical therapist. Binabahagi ko lamang po sa inyo ay ang aking experience. Ayan. So, kagaya nyo rin po, dumanas din po tayo ng pagsubok na ganyan. At yan po naman ay nilabanan natin. At saka tayo natuto na at tayo naging matalino na rin. Ayan, so alam na natin kung saan tayo dadaan. Ayan, so alam natin na mahuhulog tayo sa balon na malalim na parang hindi tayo makakahon. Ayan, wag na tayong dadaan ulit doon. Umiba na tayo ng landas. So maraming salamat po sa panonood. At ako po'y saludo sa mga na-stroke na lumalaban. Ayan, so basta't lagi natin tatandaan ay gagaling, lalakas, at so maraming salamat po sa manonood. And I love you all.